Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, December 4, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Inaakusahan namin si Vice President Sara Duterte ng pagtataksil sa tiwalang ito sa pamamagitan ng paglustay ng 612.5 million. Pangalawang impeachment complaint inihain laban kay VP Sara Duterte. Dehit! China Coast Guard, ginit-git at 2 beses na binomba ng tubig ang barko ng Pilipinas. Pambubuli ng China, kinondena ng Pilipinas, EU at Amerika. Bigla ang deklarasyon ng martial law ni South Korean President Yoon Suk Yeol. Agad na binawi. Yun, pinagbibitiw ng mga mambabatas. Sa showbiz, Heart Evangelista napasama sa listahan ng Hong Kong Magazine's Women of Power 2024. At palitan ng maiinit na text sa pagitan ni Mariz Racal at Anthony Jennings, ibinurgar ng non-showbiz ex ni Anthony. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagpakita ng puwersa ang mahigit 70 personalidad sa paghahain ng ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga nagsusulong sa reklamo ay ilang public school teachers at kawani ng gobyerno. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Full force ang mga signatory sa opisina ng Secretary General ng Kamara nang ihain nitong Miyerkules ng hapon ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa bagong reklamong ito, umabot sa 75 grupo ang lumagda sa reklamong betrayal of public trust. Sa araw na ito, inaakusahan namin si Vice President Sara Duterte ng pagtataksil sa tiwalang ito sa pamamagitan ng paglustay ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ginamit niya ito sa mga maling bagay sa maling paraan. Bukod sa umano'y maanumalyang paggastos ng Vice Presidente sa confidential funds, kasama sa mga aligasyon ang umano'y pamimeke ng mga dokumento sa disbursement ng mga pondo at pagbaliwala sa kapangyarihan ng Kongreso sa budget deliberation at inquiry. Yung 3 acts lang yon, ang tingin namin at least nakafocus sa isang issue, confidential funds, at isang ground, betrayal of public trust. Yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Nandyan din yung mga pag-admit ni Chief of Staff niya mismo, ni POA, na hindi niya alam actually yung laman ng mga reports na kanyang ginagawa. Kasama sa mga sumusuporta sa impeachment complaint laban kay VP Sara ay mga public school teachers at government employees. Yung sahod, hirap na hirap magturo sa napakasikip na classroom at talagang humuhugot sa sarili naming bulsa, nagkakanda utang para po dun sa pangangailangan namin sa eskwela. Kaya galit na galit po talaga yung mga teachers natin. Ang panawagan ng mga kawani ng gobyerno, lalo na ngayong Disyembre, panahon ng Pasko, dagdag sahod, hindi dagdag nakaw. Public office is public trust. Yan ang sigaw ng mga kawani ng gobyerno, impeach Sara now. Pakiusap nila ngayon sa lahat ng mambabatas ng mababang kapulungan. Umaapila kami sa mga miyembro ng mababang kapulungan na bumoto ayon sa kanilang konsyensya. Hindi ayon sa kanilang partido, hindi ayon sa kung sino pa man na personal na interest nila. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang pagtuunan ng pansin ang paghahain ng impeachment complaint laban sa bise. Pero ayon sa Makabayan Bloc, kailangan pa rin kilalanin ang democratic legal process. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Iginigiit ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na abala ang Senado at wala raw panahon para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senador, sunod-sunod ang congressional breaks ngayong holiday season.
kaya imposibleng maipasa ito sa plenaryo. Sinabi rin ni Estrada na walang mabuting idudulot sa bansa ang impeachment trial. Gaya umano nang mapatalsik ang kanyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001. Nauna nang hinimok ni Senate President Francis Cheese Escudero ang mga kapwa-senador na umiwas sa pagkomento sa impeachment move kay VP Sara, lalo't mahalaga na patas at walang kinikilingan na ang Senado oras na maakyat ang usapin sa trial. We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again February, first week of February. Naniniwala si dating Senator Leila De Lima na nagresulta sa pagbuho ng koalisyon ng Uniteam ang nangyaring matinding pagsusuri sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa dating senador, hindi rin daw sana aabot sa impeachment complaint kung naging maayos ang ugnayan ng dalawang lider. Gayunpaman, iginiit niya ang tama lang ang ginagawang investigasyon sa Kongreso at Senado dahil na ibubulgar ang paggastos ng confidential fund ni Duterte. Maaari rin daw magbigay daan ang mga pagdinig sa iba pang impeachment case laban sa iba pang opisyal ng gobyerno. I don't think it would happen. You know, kung ano pa sila, intact pa yung kanilang alliance. But because of that, kaya naging ano na siya, subject to scrutiny. But does it mean that having all of these processes, you know, the scrutiny being made in certain committees of the House of Representatives and even of Senate, does it mean that is not proper? Certainly not. Dalawang beses na binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard at ginit-git pa ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na naglalayag sa Baho de Masinloc. Agad namang kinondena ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito ang panibagong iligal na paggamit ng water cannon. Narito ang ating balitang A to Z. Ito ang saktong sandali ng sadyang gitgitin ng Chinese Coast Guard o CCG Ship number 3302, ang barkong BRP Datu Pagbuaya ng Pilipinas sa bahagi ng Baho de Masinloc umaga ng December 4. Malaya at matahimik dapat ang routine na pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard at BFAR bilang suporta sa mga mangingisdang Pilipino doon. Pero ang CCG may ibang plano. Ayon sa Coast Guard ng Pilipinas, bandang 6:30 ng umaga, lumapit ang sasakyan ng China, saka biglang nambomba ng tubig. Ilang minuto pa ay nagsagawa ito ng delikadong pagmamaniobra para tuluyang magitgit ang BFAR vessel ng Pilipinas. Matapos nito, muling nagbuga ng tubig ang CCG vessel. Samantalang bumuntot ng harang at nagsagawa rin ng delikadong pagmamaniobra ang isa pang Chinese Navy vessel at CCG sa iba pang sasakyan ng Pilipinas. Sa kabila ng agresyon ng Beijing, ipinahayag ng China na ang Pilipinas umano ang nagtangkang manghimasok sa kanilang teritoryo sa karagatan. Bagay na agad namang pinasinungalingan ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, alinsunod sa 2016 Arbitral Award at UNCLOS. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., tiniyak niya ang patuloy na pagdepensa sa teritoryo ng bansa sa pamamagitan ng diplomasya na nakaangkla sa mga legal na basihan. In defending our waters, we must uphold international maritime laws, deepening our commitment to regional peace and cooperation. Kinondena ng National Maritime Council ang panibagong pambubuli ng Beijing, habang sa hiwalay na mga pahayag ay kinastigo rin ng mga kinatawan ng Amerika at ng EU ang iligal na paggamit ng water cannon ng China sa West Philippine Sea. Nangyari ang panibagong pambubuli ng Beijing matapos magsumite ang China sa United Nations ng nautical chart na nagtatangkang angkinin ang bahagi ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal.
Posibleng kasuhan ng falsification of public documents si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ayon sa Bureau of Immigration. Ito'y kaugnay ng umano'y illegal niyang pag-alis ng Pilipinas kahit may utos ng Kamara na ipaaresto siya. Pero depensa ni Roque, wala siyang nilalabag na anumang travel policy. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanon. Matapos ang ilang linggong pananahimik, muli na namang gumawa ng ingay si dating presidential spokesman Harry Roque nang iulat ni Prosecutor General Richard Fadulion na nagsumiti ito ng counter affidavit na nakanotaryo sa Abu Dhabi. Kaya ang tanong ng lahat, nasa labas ba ng bansa si Roque at paano siya nakalabas? Kaya naman ayon sa Bureau of Immigration, posibleng makasuhan si Roque. Halimbawa, maaari pong under falsification of public documents kung ang kanyang pasaporte po ay nilagyan ng peking pantatak or may pamimeke po na ginawa upang makaalis po siya ng bansa. Naniniwala po ang ahensya na umalis po siya ng bansa via illegal means, possibly aided by unscrupulous individuals. Ipinapaaresto pa naman ng Kamara si Roque matapos bigong magsumite ng mga dokumento ukol sa biglaang paglago ng kanyang mga ari-arian. Pero giit ni Roque, wala po akong hold departure order, no? Wala pong korte na nagbabawal sa aking kalayaan at yung kaso nga po ni Apo Marcos Sr., no, kinilala na lahat ng Pilipino ay merong kalayaang magbiyahe, umalis at bumalik ng bansa, the right to travel. Yung act of illegal departure in itself has some, of course, repercussions at yun po ang siguro binubuo ng ating legal team. nahaharap si Roque sa kasong qualified human trafficking charges mula sa pagkakasangkot umano niya sa illegal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Yung rules of procedure ay nagsasabi na kinakailangan sumpaan ang counter affidavit sa harap ng piskal o di naman kaya kahit sinong public officer na merong otoridad na mag-administer ng oath. Kaya po in-administer yung oath ko sa isang vice consul dito po sa Konsulado ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Patuloy din ang investigasyon ng immigration sa mga nasa likod ng umunoy paggamit niya ng blind exit points. We want to know kung saan po mga ito na areas na inaabuso ng mga ganito pong individual, o whether it be a private airstrip or a private resort o baybay dagat, kung ano man po ang dinaanan na pribadong area. Huling naitala si Roque na bumalik sa Pilipinas noong Hulyo mula Los Angeles, California sa USA. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Inaasahan ng mas kakaunting deboto na dadalo sa Traslasyon 2025 sa Enero 9. Ayon sa pamunuan ng Minor Basilica ng Quiapo, mas maraming parokya sa Pilipinas ang magdaraos na ng sarili nilang misa at selebrasyon. Sa kabila nito, binago ang disenyo ng karosa ng Black Nazarene para mapabilis ang prosesyon na umabot ng halos 15 oras noong nakaraang taon. Magaan na itong hilahin dahil sa bagong disenyo ng gulong. Inayos na rin ang ventilasyon sa tempered glass ng imahen para mabawasan ang moisture. Samantala, sinimulan na ng Manila Police District ang walkthrough kasamang MMDA, DPWH, Red Cross at iba pang lokal na ahensya mula Quirino Grandstand patungong Quiapo para matukoy ang mga road hazard at maplano ang emergency stations. Expect na yung mga nagdiriwang nagpupunta sa simbahan para magsimba at hindi naman makisama sa prosesyon. Sa halip na pupunta sa Quiapo ay magdiriwang na lang ng kapistahan sa pagdalo ng misa sa kanilang parokya. Pasok ang fashion icon, actress at influencer na si Heart Evangelista sa Women of Power 2024 list ng Prestige Hong Kong Magazine. Sa Instagram page ng naturang magazine, makikita ang behind the scenes ng video snaps ni Heart mula sa kanilang photoshoot. Ipinapakita rito ang mga kilalang female leaders mula sa iba't ibang industriya sa Hong Kong at iba pang rehiyon na nagpapakita ng inspirasyon at lakas ng kababaihan. Liban kay Heart, kasama rin sa listahan si Isabel Daza na ngayon ay nakabase na sa Hong Kong kasama ang kanyang pamilya. Kaya naman, mabuhay ang Pinay Power. Congrats, Heart and Isabel. Abangan sa aming pagbabalik, half cup rice sa food establishments iminungkahi ng DA para makabawa sa nasasayang na kanin sa bansa. At biglang emergency martial law ng Pangulo ng South Korea, ikinabahala ng publiko
sitwasyon ng mga Pinoy doon, alamin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pagbebenta ng half-cup rice sa mga food establishments. Yan ang mungkahi ng Department of Agriculture para iwas aksaya. Pero hati ang opinyon ng food stall owners dyan. Samantala, sisimulan naman na bukas ng DA ang pagtitinda ng 40 pesos kada kilo na well-milled rice sa ilang palengke at estasyon ng tren sa Metro Manila. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Para sa mga Pinoy, hindi kumpletong pagkain kung walang kanin. Pero alam niyo ba na sa bawat Pinoy, nasasayang ang isang kutsara ng kanin kada araw? Ayon sa Philippine Rice Research Institute of PhilRice, katumbas ito ng 5 milyong sako ng bigas kada taon. Kaya minungkahi ng Department of Agriculture o DA na ibalik ang half-cup rice sa food establishments para mabawasan ang wastage o yung mga nasasayang na kanin. Yung sinusulong naman namin is magkaroon ng option na pwede sila mag-offer, diba, ng half cup. So I don't think it will be a very big issue pagdating sa kanila. And in terms of wastage, diba? Pero para kay Ben na may paresan sa Quezon City, wala na siyang kikitain kung magtitinda ng kalahating order ng kanin lalo't 57 pesos per kilong bigas ang kanyang binibili. Di kakayanin, boss. Kasi yung pa-half rice na yon, parang paano nini, pa-consuelo na kay customer, yung half rice. Pero ang ilan, no choice kung hindi mag-alok pa rin ng kalahating order ng kanin. Kaya naman din kasi hirap kasi pag di ka mag-isabay sa iba din. Kasi marami din kasi kami tapos parehas lang din yung presyo. Kailangan mag-isabay ka. Gayunman, aminado siyang maliit lang din ang tinutubo rito. Sa mga naghahanap ng murang bigas, makabibili simula Huwebes, December 5 ng ganitong klaseng tig 40 pesos na well-milled rice na bahagi pa rin ng Rice for All program ng DA. Hanapin lang ang ganitong kiosk sa ilang pamilihan sa Metro Manila maging sa ilang istasyon ng tren. Paunang 5 palengke muna lalagyan ng kiosk, gaya sa Guadalupe Public Market, Kamuning Market, Pasay City Public Market at iba pa. Gayun din sa LRT 1 Monumento Station sa Caloocan City at MRT 3 North Avenue Station sa Quezon City. Bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Martes hanggang Sabado. Ayon sa DA, naibebenta sa presyo 40 pesos kada kilo ang bigas sa kiosk na ito dahil murang kuha ng kanilang partner na Food Terminal Incorporated o FTI. Ang kuha rito ng FTI ay nasa 37 to 38. So yung gastusin nila, syempre may gastos sila sa packaging, itong mga ganito, logistics distribution. Yung 2 pesos, 2 to 3 pesos can cover yung kanilang gastusin. So makita natin na hindi malulugi yung FTI dito sa ganitong klaseng sistema. So they can sustain yung operation. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ang rice inflation noong Oktubre sa 9.6% mula sa 5.7% noong Setyembre. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa kabila ng toneladang isdang galunggong na iniaangkat mula pa sa ibang bansa, nananatiling mataas ang presyo nito sa merkado, ayon sa grupo ng mga magsasaka. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nasa 200 pesos hanggang 260 pesos pa rin ang presyo ng galunggong kada kilo. Kahit na nag-aangkat ang Pilipinas ng humigit 30,000 metrikong tonelada nito. Habang sa datos naman ng Department of Agriculture, nasa 240 hanggang 320 pesos ang kada kilo ng lokal na GG sa Metro Manila. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, apektado ang supply dahil sa closed fishing season mula November hanggang Marso 2025. Sa kabila niyan, inaprubahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang karagdagang importasyon ng mahigit 8,000 metrikong tonelada ng frozen fish. Mas mataas ang kabuang volume ng importasyon ngayong taon ng 8% kumpara noong 2023. Nasa namang darating sa bansa ang mga imported na isda sa Enero.
Ikinagulat ng mundo ang biglaang deklarasyon ng emergency martial law ni South Korean President Yoon Suk-yeol Martes ng gabi. Pero agad naman itong pinawalang bisa ng mga mambabatas ngayong Miyerkules matapos ang malawakang protesta ng marami. Ang balitang A to Z Overseas ni Naomi Almohano. Yan ang eksena sa National Assembly ng South Korea. Protesta, sigawan at tensyon matapos ideklara ni President Yoon Suk-yeol ang emergency martial law Martes ng gabi. 40 taon na ang nakalipas mula nang huling sumailalim ang bansa sa martial law. Pero paliwanag ni Yoon sa isang televised briefing, paraan daw ito para sugpuin ang mga puwersang umano'y kontra gobyerno at protektahan ang South Korea laban sa umano'y banta ng communist forces mula sa North Korea. Pero marami ang natakot at hindi kumbinsido rito, kabilang na dyan ang estudyanteng si Gio. This feels like I'm in a fantasy novel, like the things I've heard in history books is like just happening in front of me. I think this is very undemocratic and I just want things to change. Most of me and my friends thinking the president isn't really doing his job well. Dagdag pa ni Gio, ginagamit lang niyo ng kapangyarihan para sa pansariling interes. Most of us are planning to study abroad at the start of next year, so we're worried that we might not be able to leave the country or return back. We're kind of worried about this hectic thing repeating again. Kahit malamig ang panahon, nagtipon sa lansangan ng libo-libong mamamayan para kondinahin ang hakbang ni Yoon. Kung hindi kasi nangaharang ng daan, nagpopumalit naman ang mga militar na pasukin ng assembly para pigilan ang pagpapawalang bisa ng martial law. Pero bigo ang mga ito. Dahil sa botong 190-0, naharang ng mga mambabatas ang martial law declaration ni Yoon. Kaya umaga nitong Miyerkules, opisyal nang binawi ni Yoon ang anunsyo. Nagsampa na rin ang impeachment motion ng opposition parties para tanggalin at panagutin si Yoon. Samantala, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na kalmado at ligtas ang mga Pilipino sa South Korea. Hindi naman nagpanik mga Pilipino, lalo na nagtatrabaho doon. Alam nila yon, kaya hindi sila nababahala o masyado o nararamdaman na may panganib sa Korea kasi tuloy naman yung kanilang pamumuhay doon eh. Wala pa rin namang ipinatutupad na travel restrictions o alert level ang DFA para sa mga pupunta ng South Korea. Para sa balitang A to Z, Naomi Almohano. Tiniyak ng Department of Justice na iuuwi sa Pilipinas ang mga sanggol na isisilang ng mga Pilipina na nabiktima sa illegal na surrogacy scheme sa Cambodia. Ayon sa Justice Department, makikipag-ugnayan sila sa DSWD at National Authority for Child Care para sa pangangalaga sa mga bata. Base sa ulat ng Cambodian government, isa na sa 13 Pinay ang nanganak. Kaya naman sinusuri na kung dapat nang ipaampon ng mga bata para matiyak ang kanilang kapakanan. Samantala, sinisiyasat na rin ng NBI ang mga recruiter dito sa Pilipinas na responsable sa cross-border human trafficking ng mga biktima. Ang imposable sentence yan, 15 to 20 years. Nagawa ng paraan na yung sentence ay 4 years, but 2 years were suspended. So yun na yung parang GCTA nila. Kaya 2 years na lang yung sentence ng mga Pilipino na to. Susunod, Maris Racal at Anthony Jennings trending matapos ang pasabog na revelasyon ng ex-girlfriend ni Anthony. At mga batang Onesimo, enjoy sa maagang pamasko kasama ang team Zoe Broadcasting at Balitang A to Z sa isang magical pasyalan sa Laguna. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Updated na ba ang lahat? Nagkagulo ang social media ngayong Miyerkules, December 4 matapos maglabas ng kontrobersyal na pahayag ang non-showbiz ex-girlfriend ni Anthony Jennings patungkol sa umano'y lihim na relasyon nito sa ka-love team na si Maris Racal. Ang may init-init na chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia.
Masayang nag-post si Maris Racal nitong Lunes. Tila excited sa anyay something na ilulunsad kaugnay ng bago niyang product endorsement. Pero gabi ng Martes, binulabog ni Jam Villanueva ang social media. Ang ex-girlfriend ni Anthony Jennings nang mag-post siya ng screenshots ng private at tila intimate conversations nila ni Maris. Sa kanyang emotional na post, mababasa ang caption na betrayal like this cuts deep. Dito inilahad ni Jam ang sakit ng umano'y pagtataksil ni Anthony sa kabila ng suporta niya sa tambalan nito at ni Maris bilang kanyang ka-love team. Ayon kay Jam, nais lamang niyang ilabas ang katotohanan at hindi siya galit sa dalawa. Pagpapalaya ng sarili sa sakit na nararamdaman niya at para linisin na rin ang pangalan niya laban sa mga fan ng tambalang Maris at Anthony o Mathon na patuloy ang pagbabatikos sa kanya. Kasabay nito, naglabas siya ng screenshots ng mga umano'y pag-uusap ni Maris at Anthony na lalong nagpalala sa kontrobersya. Ang netizens naman, walang tulog-tulog. Kahit madaling araw ng Miyerkules, agad nag-top trending si Maris sa X at iba pang social media platforms dahil sa mainit na issue na mas mainit pa sa bagong timplang kape. Ginawa na rin ng sari-saring memes ang issue. Matatanda ang noong Hulyo, kinumpirma ni Maris ang hiwalayan nila ng OPM rocker na si Rico Blanco, habang unang nagtambal sina Maris at Anthony sa romantic series na Can't Buy Me Love, kung saan naging patok sa netizen ang tambalang snorin mula sa kanilang mga karakter na sina Snoop at Irene. Tikom pa rin ang bibig ni na Maris at Anthony sa mga pasabog ni Jam Villanueva na hanggang ngayon trending pa rin ang kanilang mga pangalan sa social media. Ano kayang next? Abangan para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Napaaga ang dating ng Pasko para sa isang grupo ng mga kabataan na nagre-recover mula sa iba't ibang mapapait na karanasan. Salamat sa partners ng Zoe Broadcasting Network at ng Balitang A to Z na bigyan natin sila ng maagang pamasko at isang buong araw na Christmas outing. Silipin natin yan sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Tawanan. Yan ang nangibabaw na emosyon sa halos 50 kabataan na nasa pangangalaga ng Onesimo Foundation. Sa pagpasok pa lang kasi ng Disyembre ay maaga nang dumating ang Pasko para sa kanila. Ang enchanting Christmas gift, libreng pasyal sa Enchanted Kingdom. Sobra po. Opo, kasi dati di po talaga ako nakapunta na ito yung sa labas pa po ako. Kasi squatter po kami. Wala po talaga kami kakayahan makabili ng ticket para makapunta sa ganito. Sobrang saya po kasi another opportunity na naman na ibinigay ng Panginoon para sa amin, mga kabataan. Kasi minsan lang po mangyayari sa buhay namin itong mga ganitong bagay. Isa sa mga binipisaryo nito ay ang batang Onesimo na si Angel na aminadong dating napariwara ang buhay. Pero laking pasasalamat niya dahil sa mga natutuhan mula sa 2 taon niya sa loob ng foundation. Maayos akong anak, naging mabuting anak para hindi ako basta anuhin lang ng mga magulang ko na wala akong kwentang anak. So parang yun na, doon yung feeling ko na ito na ako, bago na ako. Parang nagbago na yung pag-uugali ko. Lubos din ang pasasalamat ng pamunuan ng foundation dahil sa ganitong pagkakataon raw ay nahihilom ang mga sugat ng mga batang Onesimo. Kapag hindi namin sila matulungan, either sa sementeryo o sa kulungan, they are disadvantaged children na neglected, physical abuse, and then gumagamit din sila ng droga, substance abuse, pero hindi naman sila as chronic na drug addict. Ito rin ang motibasyon ng pamunuan ng Zoe Broadcasting Network na suportahan ang adhikaing ito. Ang Pasko ay para sa mga bata at kabataan. Naniniwala po ang ating Freddy Villanueva ng pagpapala po ay para sa lahat, lalong-lalo na po para sa mga kabataan. Bagamat marami silang mga pinagdaanan sa buhay, ito yung pagmamahal ng Diyos sa kanila.
ngayong Pasko. Siguro by doing this activity, bigyan natin sila ng hope and ng inspiration na they can see things differently, heal from that, find peace and love themselves. Sa isang buong araw na Christmas outing, busog ang lahat, hindi lamang sa pagkain, kasiyahan at sayawan. May banding din with EK Wizard Eldar at Princess. At may pa-take-home rin na bigating mga regalo at pamasko mula sa mabubuting loob na partners. Thank you talaga sa Zoe Broadcasting Network. So parang hindi namin in-expect talaga na magkaroon ng ganito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ng replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa sikat na Hollywood actor ng pelikulang Twilight na si Taylor Lautner. Ang sabi niya, "Katapatan sa isa't isa ang susi. Dahil kung kaya ninyong maging tapat sa lahat ng bagay, ito na marahil ang pinakamahalagang sangkap ng tagumpay." At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Simulan nang mag-isip ng menu sa isang napakahalagang pagtitipon dahil 21 days na lang po bago ang masayang Pasko. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!